Pilipinas ay para sa pagbabago nito. Kaya ito yung mga pamana ng pagbabago ni Duterte legacy. Una, ang anti-illegal drugs campaign, freedom of information. Pangatlo ay ang Belt program. Pang-apat ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. At ang pang-lima ay Peace in Mindanao. Ang pang-anim ay National ID System. Number 7, free irrigation. At ang pang-walo ay new airports and seaports. At ang pang-siyam ay anti-terrorism law. And then ang pang-sampo, mental health law. Pang-11 ay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC. And then ang labing dalawa, universal healthcare. Pangatlo ay free wifi for all. At ang pang-apat ay ang Malasakin Center. At ang labing lima ay New Expressway. At ang pang-anim ay ang Magna Carta of the Poor. And then ang pang-labing pito ay ang salary increase for cops and soldiers. And then yung pang-labing walo ay ang new bridges. At ang pang-labing siyam ay ang alternative learning system, ALCS. At ang dalawang po ay ang Boracay Rehabilitation. At ang 21 ay ang Task Force Balitlo. At ang 22 ay Free Tertiary Education. At ang 23 ay ang Enhanced Comprehensive Local. At ang 24 ay Integration Program. Ang 25 ay Bangsang Muro Organic Law. At ang 26 ay Independent Marine Policy. At ang 27 ay ang Aggressive Agrarian Reform Program. At ang 28 ay Expanded Maternity Leave Law. At ang 29 ay Interfight Against Corruption. At ang 30 po ay 911 Emergency Hotline. At ang 888 Emergency Hotline. At ang 32 ay ang Manila Bay Rehabilitation. At ito yon ang Duterte Legacy War on Drugs. On July 1, 2016 to June 30, 2021, 8,077.58 grams ang 91.45 increase shabu seized. 50.94 billion total of shabu seized. Yun sa July 1, 2016 to June 30, 2021. And then July 1 to 2016 to June 30, 2021, 58.88 billion. Total value of dangerous drugs destroyed of 61.69 billion. Total value of dangerous drugs seized. And then July 1, 2016 to March 21, 2022, drug cleared barangays 42,045 total barangay. Government workers arrested in anti-drug operation is 1,053. Yun ang total ng government workers arrested. And then anti-drugs operation conducted person arrested is 331,694. Ang high value target arrested is 40,888 yung the total. And then dismantled dens and dens laboratories is 1,130 the total number. Total volume of destroyed dangerous drugs, methamphetamine and shabu, 1,176,081 kilograms. The marijuana is 4,225.33 kilograms and the ecstasy is 21.93 kilograms. The cocaine is 534.20 kilograms. Value of seized drugs, CEPEX and laboratory equipment, 88.83 billion total value. Toward the drug cleared Philippines, 233.356 anti-illegal drugs operation conducted. 336,796 person arrested. Dahil ito yung Duterte Legacy, pamana ng pagbabago 2021 to 2016. 2016 to 2021, ito yon. 451
seaport projects completed. 214 airports project completed. 1,623,628 students given free tuition 2020 to 2021, and then 3,736 children rescued during anti-drug operations. 29,264 kilometers of route completed. 1,225,195 drug surrenderers as of June 2021. 5,950 bridges completed. 22,093 drug-cleared barangays. 59.93 billion worth of seized illegal drugs. 95th in ease of doing business. 64% lower crime volume. 10.2% increase to 60,142 in public health workers 2016 to 2020. 112,182 FOI of Freedom of Information request. Then 1,035,921 free irrigation beneficiaries. And then 813 COVID-19 facilities. 592 AFP modernization military equipment. 6 months Boracay rehabilitation. 643.2 billion given to 4.5 million four-piece beneficiaries in 2016 to 2021. 4,400,207 ALS completers 2016 to 2021. 1 trillion worth of tax relief in the next 10 years under trade law. 105-day expanded maternity leave law. 100% salary increase for cops and soldiers. 10.621 million pesos dagdag sa 2021. Yan. Tapos na rin. Naman. 1,026,273 OFWs repatriated. And then 30 years extension of power subsidy for the poor. 1,228,060 drug surrenderers. 5 and 10 years driver license validity. 24,766 drug clerks barangays. 169 million OFWs, one service center. And then 10 years passport validity. 67.76% drug and index crime. 6.5 million belt in 2020. 111% increase in the number of panic scientists 2018 to 2021. And then 203,715 anti-illegal drugs operation conducted. 150 to 149 classroom completed. 12,356 high-value target arrested. 6 million Filipinos lifted out of poverty in 2018. 35,343 Filipinos covered by universal health care yung 2019 to 2021. And then 807 dismantled drugs dens 2016 to 2021. And then 937,040 farmers who benefits the Tree Irrigation Act from as of May 2021. 653 COVID-19 facilities as well of July 2021. And then 10 NAIA most improved airport worldwide 2016. Kaya ngayon pala maraming salamat po sa President Rodrigo Roa Duterte mula sa Solid Duterte Family Worldwide. Maraming salamat po sa inyo. At ito pagsalitain din natin si co-founder Mauro Arnie. Mauro Arnie Aguilar. Pasok sir. Okay, magandang hapon po sa lahat, sa makasalukuyang nanonood po ngayon. Live po tayo dito sa Ixas Line, sa highway po. Napakinggan niyo po kanina, nag-uulat sa kung ano ang mga
nagawa ng Duterte administration na kung saan sa ngayon, sa halip na pinapasalamatan kung ano yung mga accomplishment, mga nagawa during his administration for within 6 years, nakikita po natin kung paano po iniipit, inigipit, pressure. At the irony there, yung makikita natin, compared to the Marcos regime, nung pagpasok pa lang po niya, naririnig po natin, yun po yung sinasabi na ang involved sa droga ay mga colonel at mga general. Kung naalala nyo po yun. At tapos yun nga po yung sinasabi, dapat mag-leave muna o malipat na ganyan kasi under investigation. Pero until at this very present time, wala tayong narinig, nakita sa kung anong resulta nung pinalitan ng DILG at ng PNP sa joint task force na yon na hinahabol ang droga. Wala pong nakikita compare sa past administration. Pero yun nga yung sinakasabi ko, the irony na kung saan sa within 6 months pa lang ay may surrenderies na mga drug user, mga addict na 1,230,000 sa unang dalawang pa lang ng panunungkulan ng Duterte administration, nito pong war on drugs. So mga surrenderies po yun, there is no killing or whatsoever, kundi voluntary surrender. Yun po ang binibigyan nating diin as of this time, compare po sa present administration sa ngayon. Ang hinahanap natin na saan yung sinasabing mga general at mga colonel na involved sa droga, meron po bang nakasuhan, kinasuhan, natanggal sa pwesto? Wala po. Wala din po tayong naririnig na meron din pong mga nag-surrender na mga drug users o mga drug addict. Di po kagaya ng past administration na napupuno at nagkukulang po para sa rehabilitation center. So yun po ang mga nakikita natin, hayagan kahit hindi natin ipaliwanag. Yun nga po sinasabi natin ay hindi nakakalimutan. Kaya po ang pinakamataas na rating so far sa lahat na nanungkulan ng presidente na may trust rating ay si Tatay Digong lang po. Maging ang pangalawang pangulo na siyang kasalukuyang nanunungkulan sa ngayon ay may pinakataas na may trust rating na 94% compare sa Marcos regime na sa Riming Marcos sa ngayon ay 4%. Yung sila Speaker of the House si Romualdez, 0% yung trust rating nila. Kaya makikita natin sa habang nanunungkulan sila, ang mga taong bayan ay nakamasid, nakikita, nahayag, nararanasan kung paano manungkulan at talagang nagservisyo. Yung presidente natin sa panahon ng bagyo sa Bicol, nabubong na lang ang nakikita. Ang bagamat tinanggalin nila ng budget ang Vice President, pero nakikita natin naglilingkod, nandun, nag-aabot ng tulong. Kaya nga po yung mga mayor na mga lokal na nandoon, nagpapasalamat talaga sa Office of the Vice President.